So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ngayon, ito, may mga lumalabas ngayon na balita na meron daw po magpa-file ng impeachment complaint kay PBBM nitong 28th Congress. So, alam niyo naman, di ba? Ngayon po, 19th Congress po ngayon. So, pag natapos po yung election, 28th Congress na po yan. So, ngayon po, mayroong binabalita dito, yung pinaka hindi fake news na istasyon, yung SMNI. Well, ako nagulat talaga ako, no? Kasi yung SMNI, alam naman po natin fake news yan. Pero yung resource person nila, si Norberto Gonzales. Honestly, mga kababayan, nag-iisipan ko, no, na iboto si Norberto Gonzales. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Kasi si Norberto Gonzales po is pro-reform. At ako naniniwala po ako, no, para po magbago po ang Pilipinas, kailangan natin ng reforma. Pero dito sa ginawa nga po ni Norberto Gonzales, hindi ko na po siya iboboto kasi nga po, 'di ba? Ano siya nagtatanim siya ng intriga para pag-usapan. Mali 'yon. Oh, so sabi dito, News Blast. Actually wala na kasi SMNA page no. So sabi dito, exclusive impeachment case versus BBM, maaaring isampa sa darating na 20th Congress, senatorial candidate. Oh, sabi niya ni Norberto Gonzales. So ngayon, nung sinesearch nga ito si Norberto Gonzales, siya pala ay tuta ni Gloria. Diba siya pala ay naging Secretary of Defense ni Gloria? O tama, diba, nung si Gibo, tumakbong presidente, si Gonzales pala yung pumalit. So malabang pro-China rin to. O. Tapos si Officer in Charge, OIC. O, naging OIC din pala siya. National NSA din pala siya ni Gloria. So chief of staff din pala ni Gloria. No. So ngayon ko lang na ano to. Pero ngayon pang mga kababayan, no, ito yung interview niya. Tingnan niyo kung gaano ka bullshit to, no. Saan na ba 'yon? Ito ba 'yon? Ito ata 'yon sige. Na si Norberto Gonzales. Kulto. Para nakakita po ako ng mga SMNA News Anchor, ang una pumapasok sa utak ko, kulto. Na may mga grupo nang naghahanda para isampang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yes! Samantalang sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa pwesto. Si Almar Forzuelos. Ayan, so ngayon, nadadawit ngayon yung pangalan ni Amy Marcos. Pag-usapan ngayon natin kung bakit nadadawit yung pangalan ni Amy Marcos. Mamaya, pag-usapan natin. Dahil alam ko naman SMNI fake news po yan. Pero yung resource person nila, si Norberto Gonzales, nagulat talaga ako. Nagulat ako. Di ba? Sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano ng file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo. Kulto. Ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap. Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan. Honestly, actually, totoo naman yun. Mayaman, mahirap, tayong lahat gusto natin ng pagbabago. Pero pagbabago, natatanggalin yung presidente ngayon, parang hindi naman ata. Iba yun. Tayo po, gusto natin ng pagbabago, pero pagbabago, napapalitan yung presidente. Hindi. Doon naniniwala doon. Oo. Tapos papalit niya si Sara. Ganun ba yon? At ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At actually, madali lang naman kasi mag-file ng impeachment Kahit sino pwede mag-file ng impeachment Di honestly, ganun talaga. Kahit sino pwede mag-file ng impeachment. Ang magiging problema lang dito, sino tatanggap sa Congress.
meron bang mag-sponsor sa Congress na magpa-file ng impeachment? Actually, pwede naman talaga 'yon. Pwede 'yon. Hindi talaga hindi talaga imposible 'yon. Hihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dati. Ayan na. So ngayon mga kababayan, hindi naman kasi imposible na mayroong mag-sponsor po ng impeachment complaint. Hindi imposible 'yon. Tandaan po natin, no, kung mananalo pa rin po si Pulong, na sana wag manalo, pwede niyang sponsoran po 'yon. O kaya si Gonzales, si Alvarez. 'Di ba? Pati po may mga PDP laban pa rin po na ng mga congressman. So pwede silang mag-sponsor ng impeachment. Ang tanong dito, papasa ba? Ay, ang tanong dito. Alam niyo, ang point kasi dito mga kababayan, intriga tong ginagawa na naman ni Norberto Gonzales. O si Marcoleta pala, pwede rin pala. O, kung mananalo si Marcoleta, malay niya si Marcoleta mag-resign ngayong buwan. Bumalik siya sa sagip. Pwede 'yon. O, di ba? Pero ang point dito, no, intriga na naman ito. Actually, hindi na po talaga nawawala ito dito po sa mga DDS, yung mga intriga po na 'yan. Di ba? Yung mga pina-file nilang kaso sa GAA, yung mga pina-file nilang kaso about din sa pagpapa-aresto kay Digong, tinanin yung GAA. Tinanin mamaya papakita ko mamaya. Meron silang rason eh. Magandang question 'yan Meron silang rason diyan eh. Pakita ko mamaya. So tinanin niyo yung nangyari po sa GAA, di ba? Na-allocate na po yung mga budget pero yung Supreme Court binabaliwala lang po yung kaso ng GAA. Yung General Appropriations Act. Di ba dapat April 1 yung magiging first hearing nun. Inurong na naman nila. Kasi alam nilang hindi urgent yon. Katangahan po yung kaso nila sa GAA. So, ganun lang, nag-iingay lang po talaga sila. Nag-iingay lang sila. Oh. So ngayon, dahil po dito, no, nadadawit na naman dito yung pangalan na naman ni Super Ate. Tignan nyo to. Ating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker O nga pala, tumatapos yung senador huwag yung boboto yan siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sente niya. Para sa Diyos Alam niyo, dalawa lang to eh. Kasi yung interview ni Norberto Gonzales, ito putol-putol. Baka ginawa na naman ng kung anong kalokohan ng SMN na yan na alam niyo naman, isa rin yan. Pero by the way, X na yan sa akin si Gonzales. So ngayon, nadadoubt po kasi ngayon si Amy Marcos. Kasi una mga babayan, alam nyo kasi, yung ginawa po ni Amy Marcos, nagbigay po siya ng opening ng impeachment. Hindi, honestly, ito yung pagkakaintindi ko Di ba? Kaya po napag-uusapan ngayon yung impeachment po ni Presidente Bongbong Marcos. Si Amy po kasi nagbukas ng usapin ng impeachment. Oh, tingnan nyo At least you get the point. Alam nyo naman mga babayan, ito naniniwala naman tayo na ang impeachment po kasi is a political process. 'Di ba? Mabutasan ka lang na maliit diyan, may impeach ka na. Ganyan po ang sistema po ng impeachment sa Pilipinas. For example, yung nangyari kay Corona. 'Di ba? Yung nangyari kay Corona. Bakit napa-impeach si Corona? Salin. Actually napakaliit lang na napakaliit na basihan yun ng impeachment. Tandaan po natin nung na-impeach si Corona, 3 po hindi bumoto. Si BBM, si Senator Bongbong Marcos, si Miriam, tsaka si Joker Arroyo. 'Di ba?
Silang tatlo. Oh. So ngayon, nung napa-impeach nga po si Corona, ang sunod naman na nagkaroon ng allegation ng corruption doon, si Bong Revilla at si Jinggoy. Anong sinabi ni Jinggoy at ni Bong Revilla? Kami ay binayaran ng Aquino administration para iboto na ipa-impeach si Corona. 50 million pesos. Malaman nabalitaan nyo na yon, di ba? So ayun ang point natin. Maliit man yan o malaki, pag kayo po ay napolitika sa Pilipinas, pwede kayong ipa-impeach. Di ba? So ngayon, nagkaroon po kasi ng opening ng impeachment dahil po kayo sa ginawa nga po ni Amy Marcos. Tandaan nyo, kaya ngayon, dinadawit nila si Amy Marcos ngayon. Kasi si Amy Marcos nag-open eh. Tignan nyo to ha, yung ginawa ni Amy Marcos na ito, nabalita ito 5 days ago. Ito yung preliminary findings, di ba? Just in preliminary findings of the Senate panel on foreign relations on the arrest of former President Rodrigo Duterte show glaring lapses by the Philippine government, Senator Amy Marcos said on Thursday, sorry. So dito sinabi nga po ni Amy Marcos yung mga pagkakamali pa ng gobyernong ito. Doon po sa pag-aaresto daw po kay Digong. Pinipilit niya yan eh. So sabi dito, no, the Philippines has no legal obligation to arrest former President Rodrigo Duterte and turn him to the International Criminal Court, which is fucking bullshit yan. Ang bullshit niyan, hindi totoo yan. Di ba? Meron tayong legal obligation. Di ba? RA 9851. Tanga. Ay, may tanga-tanga mo talaga. Sabi dito, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior from March 11. Tapos ito malupit. Ito yung sinasabi ko eh. There were glaring violations of the rights of the former president. He said the constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. Ito yung sinasabi nating opening. Di ba? Ngayon, kung meron mang nag-uusap dito na papa-impeach si PBBM, na alam ko naman hindi naman po magiging hindi naman magpupursid yan, pero ang point natin dito, nakapag-intriga na eh. Gagawa na naman sila ng intriga dito eh, na ipapa-impeach yung presidente eh. At lahat po yan nanggaling po kay Amy Marcos. Kasi po sinabi ni Amy Marcos dun sa kanyang preliminary investigation, sa kanyang walang kakwenta-kwentang hearing, na meron daw constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process was not observed. So papasok po dito yung culpable violations of the Constitution. So yan di ba? Di ba, isipin nyo, at least sana maget nyo yung point natin. Tandaan po natin, ang usapin po ng impeachment sa Pilipinas, politika po yan. Maliit o malaki, pag gusto kang ipa-impeach, mapapa-impeach ka po. Maliit o malaki man ang rason, mapapa-impeach ka po. Di ba? Ay yung sinasabi ni Amy Marcos na violate ang constitutional rights ng dating Presidente Duterte, pwede pumasok po yan sa culpable violation of Constitution. Yan ang sinasabi natin dito. Well, hindi naman ako naniniwala na na magpupursid yan kasi tandaan po natin, ayan po yung trabaho po ni Martin Romualdez po sa Congress. Protektahan ng presidente. Isa yan sa trabaho niya doon. Kaya naniniwala ako na hindi naman magpupursid yan. Pero ang sinasabi natin dito, makakipuluwensya sila. Diba? At tandaan nyo ito rin po sinasabi din po ni Panelo. Culpable of violation of the Constitution. Ayan din po sinasabi din po na Panelo na grounds na pwede ipa-impeach si PBBM. Diba? So ngayon, yung ginagawa po ni Amy Marcos, diba, is narrative po talaga ng mga DDS. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, kung kayo po loyalista at mahal niyo po yung mga Marcos, kasi pag loyalista, Marcos diba? Ganun yan Parang awa nyo na. Huwag nyo na pong iboto si Amy, kahit loyalista po kayo. Huwag na po. Wala po siyang ginawang tama sa administrasyon po ng ating Presidente Bongbong Marcos. Wala siyang ginawang tama. Sabihin nyo nga saan kung meron. At ano pang rason ninyo para iboto pa si Amy Marcos? Wala na akong makitang rason para iboto pa siya. Di ba? Ayun nga, sasakyan na naman ng mga DDS yan Baka sabihin nyo na naman, Takero, sasakyan ng mga DDS, bakit mo naman kinontent? Sinisimulan na nga nila Kahit naman ay content ko yan sinisimulan naman na nila Wala namang problema yan
O Heidi Mendoza, mukhang pinag-iisipan ko Heidi Mendoza. Oh, di ba? Actually, meron na akong napipili talaga. Pacquiao, Abalos, Lacson, Binay. Di ba? Baka si Heidi Mendoza yung panlima ko. Nag-iisipan ko pa. Pero nandun na si Heidi Mendoza Nasa 70-30 na ako Mukhang ilulusot ko si Heidi Mendoza dito. Oo. So yan so kayo po dyan sa Team Replay. Ano pong masabi nyo nga po dito sa ginagawang intriga? Oy, Abalos yung kakalimutan Abalos Number 1 yan. O, kayo nga po dyan mga kababayan, ano pong masabi nyo nga po dito sa ginagawang intriga na naman ng mga DDS na ipapa-impeach po si PBBM. Na alam naman po natin malabo. Malabo kasi alam naman po natin yan, di ba? Kahit na meron po mag-sponsor ng impeachment complaint kay PBBM, may impeachment trial na po tayong magaganap. So, isang impeachment lang po talaga mangyayari kada isang taon. So, hindi na po hindi na po magmamaterialize yan. At tandaan po natin, kahit naman po na merong mag-sponsor ulit na congressman dyan sa impeachment po na yan, kailangan pa rin niya makakuha ng 205 votes ng mga congressman na hindi niya po makukuha yan. Naniniwala po ako doon. Pero ang negative effect nito, nakapag-intriga na po. Insurrecto, hindi naman siya tatakbo senador sa Insurrecto. Tumatakbo siyang party list, pero senador hindi. Ang tumatakbong tropa niya, si D'Angelo. Si David D'Angelo. Oo, di ba? So yan so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, and then last topic na po tayo, so maraming salamat sa inyo lahat,